Magandang gabi po sa mga kasama natin, mga solarista. At meron akong i-share sa inyo. At meron dinala ritong GMA for the box. At i-share ko sa inyo yung pag-troubleshoot or yung pag-repair. Or te-testing natin, ipakikita natin dito kung paano yung pag-test. Ang sabi dito ay walang power. I-test natin. Check natin kung talagang walang power. Okay, i-test natin. Plug natin dito sa outlet natin. Ang pag-test na AC or AC voltage, dito tayo sa volts and then select yung AC. Okay. Test natin tong isa. Remove natin to. Ito yung kanyang display. Ayun yung mga number na yan. LCD. Walang power. Check natin tong plug. Check natin yung outlet. Okay. Merong voltage yung outlet natin. Okay, test natin tong isa. No power yung ating for the box. Ang gagawin po natin dyan, i-open natin. Ang una natin check itong AC cord. Ipa-plug natin to sa 220 volts and then check voltage tayo doon sa input ng board kung saan connected itong AC cord natin. Remove natin yung cover.
Dito sa unang tingin pa lang or visual inspection, yung isang capacitor bloated. Buntis yung capacitor. Ipakita ko sa inyo yung pag-testing ng ating AC cord. Okay. Volts AC. Okay. Plug natin. Ang una nating itetest, itong terminal ng AC cord, yung input sa board. Check natin yung 220 volts. Meron tayong 234 volts. Meaning, good yung ating AC cord. Okay, dito tayo sa volt sa DC. I-check natin yung output ng bridge rectifier diode. I-check natin kung good yung circuit. Start tayo dito sa input ng AC220 and then dadaan dito sa filter capacitor. Papasok dito sa transformer. And then, ito yung output sa rectifier diode. Positive, negative. 317 volts DC. Meaning, buo yung fuse, buo lahat yung dinaanan niyang circuit. Yung transformer. And then, itong capacitor, buo to. Siya yung nagpataas nung 234 volts DC. Na-convert niyang 316 volts DC. Ang gagawin natin, papalitan natin to. Ayan yung capacitor. Bloated yung capacitor. Ang value is 16 volts, 1000 microfarad. Pumutok yung capacitor. Biyak. Wala tayong 16 volts. Ang value is 1000 microfarad. And then highest pa or mataas pa dun sa 16 volts yung nakuha nating capacitor.
Gagawin natin, palitan muna natin ang capacitor, and then tsaka ulit tayo mag troubleshoot. volts 1000 microfarad. Yung pumutok, ayun, biyak yung ilalim, 16 volts. Pwede naman to 25 volts. Wag lang bababa doon sa 16 volts. Or ipapalit natin is 10 volts, hindi pwede. Mas mataas sa kanya, yung voltage is, ang working voltage is 25. Okay lang. Basta same value, yung capacitance, yung microfarad, 1000 microfarad. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pumutok, ayan, nabiyak. And then lumobo o bloated yung capacitor. Dito sa board, ang marking ng negative is itong mayroong stripe na white or may line na white. Ayan. Yan ang negative. Yang may line na white or marking na white. Yung negative natin dito sa capacitor, ito mayroon line na black. Ayan, may stripe white and black. Yung negative natin dito sa board is mayroong stripe na white or line na white.
i-test natin. I-check natin. Ayun. Okay na yung ating afford the box. Ang trouble, yung capacitor natin is pumutok. Ayun, biyak yung capacitor. Karoon ng leak. Lumabas yung kanyang chemical. Okay, testing. Boot. Lately, dito wala tayong power. And then, ngayon, yung LCD natin, ayan, meron ng display. Once na naka-standby ang naka-power on,
etong red light indicator natin. Once na nag-power na siya, yung green LED light indicator ang naka-on, ka-power on. Okay, i-check na natin tong isa. Ito yung ginawa natin. Okay, itong isa. Same trouble, no power. Ang gagawin natin dyan, open natin. Same trouble, no power. Pwedeng same ng sira or ng trouble ng problema. Yung pinalitan natin kanina, 16 volts, 1000 microfarad. Same ng problema, yung capacitor, ayun, bloated. Lumobo yung capacitor. Yung capacitor natin is filter capacitor ito. Once na defective na itong capacitor at hindi na mag-i-store ng o magcha-charge ng power, hindi na magpa-power itong ating for the box or yung display natin, hindi na siya magdi-display. Ayan, may naka-plug siya, meron siyang 220 volts na supply. Okay, check voltage tayo. Di tayo sa AC volts. .236 volts sa AC. And then dito tayo sa DC. I-make sure natin kung umabot dito sa bridge rectifier diode sa positive negative yung output na 300 volts. Ayan, 316 volts. Meaning buo itong capacitor, transformer, capacitor dito. Ang problema, ito ulit. Same trouble. Alisan natin ang power. Yun. Yung isa natin, ayan, okay na. Ito naman. At shout out sa owner ng For the Box, GMA For the Box, si Sir Roger Abirin, and then si Sir Jojo Sarno, mga kasama natin sa trabaho. Remove natin itong board.
Hanap tayo ng capacitor dito. Madami ako ditong capacitor. Kung ang trouble naman ay mga transistor, MOSFET, eto po. Lagi po tayong ready. Marami po tayong mga pyesa. Ayan. Mga MOSFET, transistor, IGBT. Eto po. Ayan. Ito po gamit sa low frequency inverter. HY5608. 85 volts, 360 ampere. Ito po yung power MOSFET ng ng 8,000 watts na low frequency inverter. Marami pong pyesa rito. Nilagyan ko ng langis. Inabot ng ng ulan sa labas. Mga resistor, mga MOSFET 3205, 1404, 1410. Yun meron ditong bago. Ito yung mahaba yung paa, bago to 135 volts. Marami tayong pyesa. Na mga last video natin, gumagawa tayo ng sarili nating inverter. Ang gamit natin is mga MOSFET. Andito yung mga MOSFET. And then meron tayong mga driver dito na tip 41 and tip 42. Yung totem pole driver ng MOSFET. Mga resistor na ginagamit natin, and 10K. Ito 16 volts. $16 volts, 1,000 microfarad. Ito na lang, 16 volts. Basa siya ng langis, use oil. Nangyari kasi yung mga pyesa natin naiwanan doon sa terrace, basa ng ulan, ang bagyong Hana at bagyong Goring. Napabayaan doon sa labas yung mga pyesa, puno ng tubig. Dito yung board natin, pagpasok ng 220 volts AC dito, meron ditong bridge rectifier diode. Ito yan, yung itim. Ayun. Yung 220 volts AC, lalabas dito na 220 volts sa DC. And then matataas siya, mag-high voltage siya dahil dito sa capacitor na natin value 400 volts. Ayan siya. Ayun, 400 volts. $15 microfarad.
Kaya yung DC natin dito na 220 volts DC ay tataas. Meron siyang filter capacitor na 400 volts 15 microfarad. Yung nami-measure natin dito sa bridge rectifier diode is 316 volts DC. And then pupunta rito. Eto. And then paglabas dito nung 316 dito sa switching transformer, 12 volts na siya dito sa output. And then dadaan pa siya dito sa rectifier diode. Yung DC, pagpasok dito sa switching transformer, ay ang output ay AC ulit. Kaya ang gagawin, padadaanin ulit dito sa rectifier diode para maging DC. And then meron ditong coil, ayan, yung inductor. Palalakasin niya yung current nung output na 12 volts sa DC. And then dito yung output na 12 volts DC from switching transformer, dadaan ng diode. And then dito sa inductor, i-charge dito sa 16 volts na capacitor natin, 1000 microfarad. And then ito yung panggagalingan na supply, itong filter na to. And then ito, meron pang isa, ito. Or 70, 10 microfarad. Okay, palitan natin. Ang gagawin, kamukha nung kanina, lalagyan natin ng mahirap tanggalin ano yung paanong capacitor. Ayun, oh, nakabend. Yung pinalit natin dito sa isang for the box natin na capacitor, 25 volts 1000 microfarad. Ngayon wala na tayong makita na 25, meron tayong nakita 16. Ito yung ikakabit natin dahil nakakabit naman talaga dito sa tinanggal natin is 16 volts. Ito yung kaninang tinanggal natin dito. Yung tinanggal natin ngayon, ito, same lang sila, 16 volts. Yung ipinalit natin dito is 25 volts. Ito, 16 volts yung ikakabit natin.
Yung negative, ito may stripe na white. Dito, sa board, ang negative, yung may stripe na white. Testing natin. Okay, power on. Ayun. Same. Meron ng power. Gagawin natin, pipix na natin. Shout out doon sa kaibigan natin na mga nagpagawa nito, mga kasama natin sa trabaho. Si Sir Jojo Sarno, and then si Sir Roger Aberin. Si Sir Jojo ay taga Batya, Bukawi, Bulacan. Si Sir Abirin isa Peñaranda, Nueva Ecija. Yung kanilang mga for the box ay nakarating ng Malabon. Ito po tayo sa Rivera Street, Barangay Tanyong, Malabon, Malabon City. Okay, power on. Ayun. Ayun. Okay. Power on. Power on. Okay na po yung ating for the box. Kaya na po siya. Maraming salamat po. Sana po meron kayong nakuhang kalaman do sa pag-troubleshoot natin. Kung saan tayo mag-test sa voltage, check voltage, and then kung saan ang output, saan pupunta yung ating
220 volts AC, and then output sa bridge rectifier diode, and then dadaan sa switching transformer, rectifier diode, and then inductor, and then dito sa capacitor. Dito yung output ng 12 volts papunta sa kanyang board. Okay, thank you po.